Sulit nga ba ang bagong Yamaha Aerox B3 standard version? Sa halaga na itong 125,900, willing ka bang i-let go ang version 2 mo? O mag-i-stay ka lang dito? Tara at pag-usapan natin ito. Ang Aerox B3 ay meron ng bagong muka na mas aggressive kumpara sa version 2 neto. Ang signal light neto sa harap ay nasa taas na ng kanyang park light. At ang tail light naman neto ay R1 inspired na katulad ng nasa Sniper. At kung mapapansin mo ito, meron itong parang mga carbon parts na nasa harap, sa leg shield at sa may side vent. At ang pinakamagandang upgrade na nakita ko ay ang disc brake sa likuran neto. Dahil simula version 1 hanggang version 2, ito ay drum brake. Kaya maraming natuwa at nagabang dito sa bagong upgrade ng disc brake ng Yamaha Aerox. Kung sa lakas naman nito, meron pa din itong single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, at single overhead cams engine with 155cc displacement for a maximum power of 15.1 horsepower and maximum torque of 14.2 Newton meter. Sa panel naman nito ay digital pa rin, pero mas madali at mas maangas ito tingnan. Meron din itong bigat na 130 kilograms at isa sa mga gamit ng mga riders dito ay ang charging port na hindi mo na kailangan bumili ng car charger kasi meron na itong Type-C charger. Kaya sa mga Aerox user dyan, sulit ba ang bagong Aerox B3? Comment naman kayo at aabangan ko